Muli akong nagbabalik sa inyo para sa weeks 4 and 5 ng Filipino sa ikalawang markahan. So, sasagutan natin ulit iyon. Kailangan ay makinig mabuti at kunin ang lapis at papel para masagutan natin, masulat nyo kaagad yung gagawin natin doon sa learning task o mga gawain sa pagkatuto sa Filipino ika-4 at ika-5 linggo. Ayan. So, kung masyado mabilis yung sinasabi ni teacher at hindi kayo makahabol, pwede nyo i-post yung video natin. Okay? Ayan. So, let's start po. Okay. I-share ko na po yung... Oh, okay. Ayan po. Sa week 4. Ano yung aralin natin sa week 4? Pag-uulat ng naobserbahang pangyayari sa pamayanan at paggamit ng palatandaan sa pagbibigay ng kahulugan. Paano kaya yung pag-uulat ng naobserbahang pangyayari sa pamayanan? Di ba may nakikita tayo ngayon, napapansin natin na naka-face mask yung mga tao, naka-face shield, nagsi-social distancing. So anong naobserbahan ninyo ng mga pangyayari sa ating paligid, sa ating lugar, sa ating komunidad? Meron tayong pinagdaraanang pandemya dahil sa COVID-19 virus at kailangan nating iwasan na kumalat ang virus. Kaya gumagamit tayo ng face mask, face shield, nagso-social distancing tayo, nag-alcohol tayo at higit sa lahat, kailangan maging masunurin tayo sa kung ano man ang sinasabi ng Department of Health o Kagawaran ng Edukasyon para maiwasan natin ang pagkalat at pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa atin. Ayan. So, paggamit ng palatandaan sa pagbibigay ng kahulugan. So, paano kaya natin ginagamit yung palatandaan sa pagbibigay ng kahulugan? Kailangan marunong tayo kung ano ang dalawang salita na magkasing kahulugan o magkasalungat. Mamaya pag-aaralan natin yan. Ayan, sabi dito, La Arnie, alam mo ba na ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaaring pasalita o pasulat ng iba't ibang kaalaman? Ito ay bunga ng pagmamasid sa mga pangyayari sa pamayanan sa mga bagay-bagay. Sumagot naman sila Arnie. Ang sagot nila Arnie, salamat dyan sa karagdagang kaalaman. Mahalaga rin ang pagpili ng kawili-wiling paksa para sa nakikinig o mambabasa. Katulad nito, ang maayos na pagbuo ng balangkas upang mahilahad ng malinaw ang mga impormasyong naobserbahan. Naintindihan niyo po ba ang dialogo ng dalawang bata na nag-uusap na sina Arnie at John? Okay. So dito tayo. Sabi naman ni John, sabi naman ng isa na nakikinig, maraming salamat sa inyo, John at Laarnie, sa pagbibigay pala ng ulat ay mahalaga na magamit ang mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan sa mga kausap, mambabasa at tagapakinig. Yan. Dito tayo sa gawain 1. Meron ditong dialogo. Ano yung sitwasyon? Nagkaroon ng pulong o meeting o yung pagtitipon ng mga mag-aaral kasama ang tagapagsalita ng DNR. Ano yung DNR? Yun ay Department of Environment and Natural Resources. Ito yung ahensya o grupo na kung saan tumutulong, inaalagaan, iniingatan, pinoprotektahan ang ating kapaligiran. Ayan, bakit sila nagtipon, nagpulong kasama yung mga mag-aaral upang ipaliwanag ang kalagayan ng kapaligiran sa ating pamayanan dito sa ating bansang Pilipinas. Sabi ng mag-aaral, nagtanong siya, bakit po kakaunti na lamang ang ating mga kagubatan ngayon, hindi katulad noon? Ang sabi ng tagapagsalita ng Department of Environment and Natural Resources ay ganito, kakaunti na ang mga kagubatan sa ating bansa ngayon dahil sa mga gawain ng mga tao. Gawain pala ng mga tao yung nagpapaunti ng kagubatan sa atin. Ibig sabihin, nawawala yung mga puno, hindi na nagiging gubat yung isang bundok kasi kakaunti na ang mga puno. Bakit kaya? Ano kaya mga ginagawa nila? Ang pagputol ng mga puno at pagtatayo ng mga gusali ang naging dahilan ng pagkaubos nito. Ayun pala ang dahilan kung bakit nauubos ang mga puno at
kumukonti ang kagubatan sa ating lugar? Ayan, dito tayo sa una na tanong. Sabi, mula sa usapan, anong impormasyon ang maaaring makuha? Ano daw yung impormasyon natin makukuha? Sasagutin niyo sa papel, gawain bilang 1, unang tanong, number 1, isusulat niyo yung sagot niyo. Mula sa usapan, anong impormasyon ang maaaring makuha? Ang impormasyon na maaaring makukuha ay kung paano ipinaliwanag ang kalagayan ng kapaligiran na ang kagubatan ay kumukonti na sa ating bansa. Tungkol ito sa kapaligiran. Maaari ring isagot ng mag-aaral ay tungkol sa kalagayan ng kapaligiran. Yan. Yan po yung impormasyon. Paano inilahad ang impormasyon tungkol sa pagkasira ng kagubatan? Dahil sa pagpuputol ng mga puno at pagtatayo ng mga gusali sa lugar na kung saan may tuturing na bundok at kagubatan. So nangyayari na ngayon yan sa ating lugar na dati wala pang mga bahay, kaunti pa yung mga tao. Pero ngayon dumadami na at meron ng kanya-kanyang mga bahay o minsan pinapatayuan ng malalaki at matataas na gusali. Ayan, basahin natin ito. Ang mga payak na pangungusap ay nagbibigay ng impormasyon, makatutulong magpaliwanag tungkol sa nasaksihan o nakitang pangyayari. Halimbawa, mula sa usapan, ang mga tao ay nagpuputol ng mga puno. Ayan. Sila ay nagpapatayo ng mga gusali sa mga kagubatan. Ayan. Okay. So, naintindihan niyo po yung tungkol sa payak na pangungusap. Ito ay nagbibigay ng impormasyon, nagpapaliwanag din tungkol sa ating naoobserbahan o nasasaksihan sa lugar natin o pamayanan natin. Dumako tayo sa gawain 2. Basahin at unawain ang sitwasyon. Galing sa tindahan si Terry. May nakasalubong siyang marungis na bata. Kasama ang kanyang maliit na kapatid. Ilang araw na silang hindi kumakain. May tanong. Ano kaya yung tanong? Sino ang nanggaling sa tindahan? Siyempre, ang galing sa tindahan ay si Terry. Ano ang nangyari sa magkapatid? Ano bang nangyari dun sa magkapatid na nakita niya? Okay, nakasalubong niya na merong marungis na bata. Nakasama niya yung maliit niyang kapatid at sila ay hindi pa kumakain. Sa iyong palagay, ano kayang gagawin ni Terry? So, ikaw naman ang magbibigay. Ano sa palagay mo ang napapansin mong karaniwan na nangyayari kapag ang isang bata ay nakakita ng marungis at parang nakita mo sa mukha niya naaawa siya? Ano kayang gagawin ni Terry? Siyempre, ang gagawin ni Terry ay tutulungan niya ang bata na magkaroon ng pagkain. Maaaring magbigay siya ng pagkain na meron siya at ibabahagi niya ito. Ayan. Maaari rin kung ano yung sagot mo, sa palagay mo, ano kayang gagawin? So, ikaw na po ang magsusulat sa sagutang papel. Sa yung sagutang gawain bilang 3. Ayan, na kung saan may mga tanong dito. So, may mga magulang na nagtatanong kung ano ang gagawin dito. So, merong dapat gawin dito. Sundan na lang po yung 1, 2, 3, 4, 5 na bilang para gumawa ng isang tanong mula doon sa mga larawan na ipinakita na 1, 2, 3. Unang larawan, ikalawang larawan at ikatlong larawan. Kunyari, ano? Paano natin gagamitin yung ano? Di ba ang ano ay tumutukoy sa bagay, katangian, gawain, pangyayari o hayop? Ayan. Dahil ang paksa natin ay parke, libangan, sa bahay at paaralan, maaari mong itanong, ano ang ginagawa ng mga bata sa palaruan? Ano ang dapat gawin tuwing umaga sa bahay? Yan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa paaralan? Maaari pong ganun ang inyong isasagot. Pangalawa, sino? Yan. Tao naman yung tatanungin natin. Sino ang nagbabantay at nagtuturo sa mga bata tuwing sila'y pumapasok sa paaralan? Yan. Sino ang nagsasaing ng kanin tuwing umaga sa bahay? Yan po.
So, kung ano man yung patungkol o paksa na maaari ninyong mabuo na pwede niyong tanungin na may kaugnayan sa mga larawan na una, ikalawa, ikatlong larawan, yan po yung gagawin ninyo. Kailan? O kailan pumupunta ang mag-anak sa parke? 'Di ba minsan tuwing linggo? Yan. Tuwing linggo, tuwing Sabado, ayan. Paano tayo makakatapos ng pag-aaral sa paaralan? Ayan. Bakit kaya malinis ang bahay ng ate ko, ng kapitbahay namin? Ayan. So, ganun po ang mga sagot ng mga bata. Gawain 4. Basahin na malakas ang teksto. Papabasa niyo sa mga bata. Bumuo ng 5 tanong tungkol dito. Gamitin ang mga salitang pananong sa sumusunod na pahina pagkatapos ng teksto. Gagawa sila ngayon ng tanong mula dito sa babasahin natin. Ano yung mga gagamitin nyo? Ano, sino, kailan, paano, at bakit? Babasahin ko yung teksto. May mga tungkulin na dapat gampanan ang isang batang tulad mo sa paaralan, tahanan, at pamayanan. Ang sumusunod ay tungkulin sa tahanan. Una, sumunod sa utos ng mga magulang. Iayos at iligpit ang mga laruan pagkatapos maglaro. Dagdag pa rito, magpaalam sa mga magulang kung aalis, tumulong sa mga gawaing bahay, at igalang ang mga magulang at kasama sa bahay. Napaka-importante yun. Kailangan igalang natin yung mga kasama natin sa bahay. Huwag natin silang sisigawan, huwag natin silang ibubuli. Dapat may paggalang. Okay, ikalawang talata, tungkulin ng mga bata sa paaralan. Ito naman, tungkulin sa paaralan. Okay, na makinig sa guro, gumawa ng takdang aralin, sumunod sa mga alituntunin tulad ng pagsusuot ng uniforme, paggalang sa watawat, at pagpasok sa tamang oras. Yun ang mga dapat na tungkulin ng batang tulad mo bilang isang mag-aaral. Sa pamayanan, ang tungkulin naman ay pagsunod sa batas trapiko. Importante yan kasi may mga tawid ng tawid kung saan-saan. Pakikiisa sa mga proyekto ng pamayanan tulad ng pagpapanatiling malinis sa nasasakupan at maayos na pakikipagkasundo sa mga kapit-bahay. So, dapat malinis ang ating paligid. Yun nga, dapat hindi tayo nagtatapon ng mga basura kahit na maliit lang na wrapper ng candy. Hindi dapat natin yan tinatapon ng palihim sa paligid, kundi panatilihin natin yung pagiging malinis at ilalagay ito sa tamang basurahan kung nabubulok o hindi nabubulok. Ano pa? Dapat maging palakaibigan tayo sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo dapat nakikipag-away. Dapat nagtutulungan, nagkakaisa, at hindi natin pinupuna yung mga mali sa kanila. Bagkus, ang ginagawa natin ay tinutulungan natin silang mas magiging mabuti. 'Di ba? Mas magandang tignan ang komunidad o isang barangay o isang sa sitio na nagtutulungan at hindi nagbabangayan. Ayan. Okay. So gagawa tayo ng tanong doon. So magtatanong ka ng ano. Ano-ano ang karapatan ay ano-ano ang mga tungkulin ng mga bata sa paaralan? Pwede yun. Sino ang dapat sisihin kung nasira ang kalikasan dahil sa maraming basurang nakakalat? Ayan. Kailan tayo dapat magbigay galang sa ating mga magulang? Ayan. Paano mo maipapakita na ikaw ay isang batang ginagawa ang tungkulin sa paaralan? Bakit? Bakit mahalaga na ikaw ay isang batang masunurin sa loob ng tahanan, pamayanan at maging sa paaralan at maging sa pamayanan? So nakabuo na ako ng 5 tanong. Dapat sinulat mo na iyon. Pwede mong sabihin yun, isulat iyon. Ang importante ay may sagot ka at higit sa lahat naiintindihan mo yung ginagawa mo. Pero mas maganda kung mas maganda yung sagot mo kung meron kang ibang ideya na hindi tulad ng sa aking mga tanong.
Ikalimang gawain. Pagmasdan ang nasa larawan, bumuo ng isang pangungusap sa bawat larawan na maglalahad o mag-uulat ng iyong naoobserbahan. Ayan, unang larawan, larawan A ay ang, ano kaya yan? Produkto at pagkain ng bayan ng Binyan. So makikita mo, merong mga produkto, merong mga ipinamimili. So yan ay pamilihan. Sa larawan B naman ay parke na kung saan diyan tayo pumapasyal at naglalaro para mag-enjoy. Okay, so gagawa ka tayo ng uh, isang pangungusap sa bawat larawan. Sa larawan A, sulat mo dyan sa papel mo, larawan A. Gagawa ka ng pangungusap, dapat nag-uumpisa sa malaking titik at nagtatapos sa tamang bantas. Kung ikaw ay nagsasalaysay, nagtatapos dapat yan sa bantas na tuldok, period. Pero kapag nagtatanong ka naman, yung pangungusap mo ay nagtatanong, maaaring ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Pag ikaw naman ay nagpahayag ng strong emotion o kaya emosyon, yan, may emosyon, ganyan. Kunyari, aray, ganyan. Wow, ganyan. Ang ganda. Ganyan. So, kailangan gamit ka ng tandang padamdam o exclamation point. Gawain 6, bumuo ng tanong mula sa mga salaysay o pangyayari na makikita sa hanay A. Isulat naman sa hanay B ang mga tanong na nabuo. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Babasahin natin yung salaysay o pangyayari na nasa hanay, salaysay o pangyayari. At gagawa naman tayo ng tanong. Mula doon sa salaysay o pangyayari. Nakita ni Chris ang bata, gagamit ka ng tandang pananong. Okay. So, nakita ni Chris ang bata. Ano kaya yung magandang tanong dyan? Pwede mong sabihin, sino ang nakita ni Chris? Yan. Yun pa, parang yun ang pinakaangkop na tanong. Number 2, pumunta ang mag-anak sa simbahan. Saan pumunta ang mag-anak? Yan. Tapos question mark ha, huwag kakalimutan po kasi tanong po ito kaya mag-umpis sa malaking titik at nagtatapos sa question mark o tinatawag nating tandang panong. Ayan. Umalis siya kaninang umaga. Kailan siya umalis? Okay. Kaapat, kinuha niya ang susi sa mesa. Kinuha niya ang susi sa mesa. Ano ang kinuha niya sa mesa? Papasok siya sa silid kaya kinuha niya ang susi. Bakit kaya siya papasok sa silid? Yan. Okay, nasagutan na natin. Gawain 7 naman. Ito naman ay may pamantayan. Ano ba yung gagawin? Slogan na makapag-uulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Ano ba yung slogan? Ito yung isang pangungusap na parang patula na magkakatugma at merong magandang mensahe sa bawat mambabasa o tagapakinig. Ano ba yung mga slogan? Tulad nung karaniwan, mga kawikaan o mga salawikain. Yan, isang, pag sinulat mo yan, pwede maging slogan tulad ng ano pa ba yung mga buhay ay ingatan, sa droga, ang droga ay iwasan. Buhay ay ingatan, ang droga ay iwasan. Yan ay slogan na merong disenyo yung pagkakasulat. Na kung saan, isang kita mo palang, meron ng ibig sabihin, napakaganda ng mensahe. So yun po, ganun po yung gagawin po natin. So dahil uso ngayon ang COVID-19, na pandemya, pwede kayong laging maghugas ng kamay upang sa virus makaiwas at di mahawa saan man sa inyong bahay. Ayan. Okay, ganun pwede po iyon. Maaari pong pwedeng yung ilagay iyon. Ano pa ba yung mga pwedeng gawin natin? Laging maghugas ng kamay upang patuloy na di magkasakit at maging masaya ang buhay.
Palagi maghugas ng kamay upang ang buhay ay laging magpatuloy at maging masaya ang buhay. Yan. Mas dapat magkatugma iyon, mas maganda kung magkatugma at may mas magandang mensahe sa mga mambabasa. Alam ko may mas maganda pa kayong magagawang slogan sa tulong ng inyong mga nanay at tatay, ng ate at ng kuya. Dito naman sa assimilation, buuin ang talata sa ibaba, piliin sa kahon ang sagot, gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang blank ay isang pagpapahayag na maaaring blank o pasulat ng iba't ibang kaalaman. Binasa na natin ito kanina, diba? Sa pinakaumpisa. Ano kaya yun? Yung isang pagpapahayag na maaaring blank o pasulat. Balangkas kaya yun? Nandito sa balangkas, pasalita, paksa, pag-uulat, buod. Okay. Ang sagot diyan ay ang pag-uulat. Yan. Pag-uulat ang tamang sagot dito. Ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaaring, ano susunod? Pasalita. Ito, pasalita. Ayan, so dapat yan yung sagot nyo. Maaaring pasalita o pasulat ng iba't ibang kaalaman. Ito ay bunga ng pagmamasid sa mga pangyayari sa pamayanan sa mga bagay-bagay. Okay, mahalaga rin ang pagpili ng kawili-wiling. Ano kaya yon? Kawili-wiling balangkas o kawili-wiling paksa? Kawili-wiling paksa para sa nakikinig o babasa. Kasunod nito ang maayos na pagbuo ng blank upang mailhad ng malinaw ang mga impormasyong naobserbahan. Kasunod nito ang maayos na pagbuo ng balangkas upang mailahad ng malinaw ang mga impormasyong na naobserbahan. Ano ba yung balangkas? Ito yung iniisa-isa mo yung mga importanteng detalye o impormasyon mula doon sa iyong pag-uulat. Sana po natulungan ko po kayo at masagutan po ninyo ang module ninyo. Mga bata, pagsipagan po ang pagsulat. Dito po sa part ng assimilation, kailangan isulat nyo po ito sa papel. Pero, maaaring si nanay, si ate, si daddy, si papa, si kuya ang pwede magsulat nito. Pero kayo po yung magsusulat ng tamang sagot dito. Dito sa bahaging ito, sa blanco po, sapat lang po kayo pong magsusulat niyan. Pero pwedeng isulat ng nanay at tate yung mga salita sa bawat talata. Okay? Pwede pakopya nyo yan, tapos ibablanko ni nanay. Tapos kayo na po yung magsusulat ng tamang sagot. Pwede po iyon. Pero mas maganda kung kayo ang nagsulat. Pagkatapos ninyong sagutan yan, makompleto nyo at mabuo nyo yung talata, yung 2 talata na ginawa natin, babasahin nyo ng malakas. Kung kaya nyo i-video at isi-send sa akin, gustong-gusto ko po yun para malaman ko kung paano na yung pagbabasa ninyo. Ano na bang estado? Kung marunong na ba? Yung tamang intonasyon ba ay na ipapakita mo? Ayan. Na malinaw ba yung pagkakabasa mo? Ng pagkakabigkas mo? Ayan. Sana mas magaling kayo magbasa kaysa kay teacher. So maraming salamat po. God bless po ulit. Yan po muna sa ngayon. Muli po, sana matapos ninyo at maipasa ninyo sa susunod na linggo yung week 3, 4, and 5. Weeks 3 to 5 na gawain sa Pilipino. Kung hindi pa po kaya, okay lang po. Maraming salamat. Subscribe po, mag-like, tapos mag-comment din. Thank you.